Welcome back to our channel mga kachoy, and for today's video, panibagong journey naman ng buhay yung magbubukid. Ganito po kasarap sa probinsya at sa bukid namin mga kachoy. Sariwan-sariwa ang hangin at napakaganda ng panahon ngayon, tamang-tama sa aking vlog mga kachoy. At thank you for watching to our YouTube channel. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong update. At sisimulan ko na nga ang aking buhay journey dito sa bukid. Unahin na natin ay ang pagsisibak ng kahoy. Ayan po mga kachoy, yan pong kahoy na yan ay ang mga tuyong sanga na nanlaglag sa malalaking puno ng kahoy na kinuha ko dito sa bukid namin. Yan po ay mga tuyo na at yan po ang gagamitin natin bilang isang panggatong upang luto ng ating pagkain dito sa bukid. Ito po ang ginagamit namin at talagang napaka-organic niyan at talagang masarap yan gamitin sa pagluluto at makakatipid ka na at napakadali lang po niyang gamitin sa pagluluto mga kachoy. At ito na nga at umpisa na natin na magluto mga kachoy. Ganito lang po sa probinsya namin, dito sa bukid namin, masipag ka lang talaga ay makakasurvive ka talaga sa pang-araw-araw. Ayan po, ganito lang po ang gawin natin. Isa lang po natin yung mga kahoy na yan dito sa tungko. Tungko po pala ang tawag dito sa aming lutuan. Mayroon po kaming 3 bato at may pagitan sa gitna. Yan po ang nagsisilbing lutuan ng aming pagkain dito sa aming bukid mga kachoy. At ito po palang isasalang ko ay ito po pala ay ang aking pakain sa baboy. Ito po mga kachoy ay ginayat-gayat na gabi at talaga naman pong yan ang nagsisilbing pagkain ng aming mga native. Makakatipid ka sa feeds kapag ito ang ginamit mo. Lalagyan mo lang ito ng konting ipa at konting darak ng palay ay sobra ng ganda sa katawan ng ating alagang native. Ganito lang po yung simpleng pamamaraan para makatipid kami sa gastusin sa aming alagang mga hayop. Ganyan lang po mga kachoy ang aming ginagawa. At ito na nga at tamang-tama po, napakaganda ng panahon para sa aking pagbablog. Ayan po pala at sa may gilid ng aking kubo ay gumagawa din po ako ng maliit na garden para mapagtaniman ko ng mga gulay dito sa aking munting kubo. Kakatayo ko lang po pala ng aking kubo kaya po kukunti pa lang ang tanim ko dito sa paligid. Gagawin po natin tong masaya at masaganang bahay kubo na sabi nga nila ay may kanta na may tanim na mga gulay. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ayun nga po ang sabi nila, ang bahay kubo ay dapat kompleto. Siyempre meron din tayong mga alagang pato. At ito po pala yung tawiran namin dito sa aming sapa. Ang tawag po sa amin yan ay tulay. Yan po ay kahoy lamang at meron din po pala akong konting tanim na saging dito sa likod ng aking mini backyard farm. Ayan po yung ating mga pato at yung iba naman po ay naglalayas pa. Wala pa po yung iba at ito pong mga ito ay mga binhi. At ito po pala ang aking itsura ng bahay kubo mga kachoy at katabi lang po ng kulungan ng aking native pig. Ito po pala yung aking native pig na 2. Bali 8 po yan. Yung iba po ay nasa ibang parte pa ng kulungan doon sa kabilang side sa may una-unahan. At ito po pala yung aking simpleng kusina. Mega loud shoutout po pala sa aming kaldero. Sobrang iitim po niyan kasi nga po kahoy ang gamit namin dito sa bukid. Ito po ang itsura ng aking bahay kubo na pahingahan at sa tuwing tanghali na sagting ang init ay dito po ako nagpapahinga at dito po ako nagre-relax. At ito po yung aking mga alagang pato. Nagsiuwian na nga sila at pinakain ko ng konti para hindi na ulit sila umalis at maglayas. Ganyan lang po ang buhay dito sa bukid. Umiikot ang maghapon sa pag-aalaga ng mga hayop. Nakakatuwang isipin na may mga alagang hayop ka, stress reliever na, nakakatulong pa, magkakapera ka pa. Ganyan po dapat ang mindset natin kapag taga-bukid. Ayan po pala at sobrang lakas na ng apoy ng aking nilalagang pakain sa baboy. Talaga naman pong nagliliyab na at kumukulo na rin. Ganyan lang po lutuin ang pakain sa baboy mga kachoy. Matyagang pagagatong lang ang kailangan. At ayan po pala yung itsura ng bubong ng ating bahay kubo. May mga